Okay guys, welcome back to my channel. Pagpalang araw po sa ating lahat. Okay. At shoutout na rin po dito sa mga kumuha ng ng mutsang tubig ko, no. Okay guys, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Wala naman kasi ako iba-vlog, no. Makipagkwentuhan lang ako. Ngayon guys, bali yung mga, di ba, hilig ko mag-post, no, sa FB, mga sinishare lang naman, sinishare, no, kasi hindi ko naman i-share yan kung hindi ko napanood kasi pag nasa public at napapanood, pwede nating i-share, no, pwede tayong mag-comment kahit kayo, halimbawa sa akin, no, magano kayo, kung gusto nyo, share nyo rin. Kung gusto nyo, mag-comment kayo, wala. Pero sa akin, hindi ko na nga halos binabasa lahat ng mga nagko-comment. Kung gusto nyo akong makausap o may kailangan kayo, i-chat nyo ako, no? Chat po, hindi ko pa kayo sasagutin sa, sa YouTube, no? Sa comment section ng YouTube. At kasi nababawasan lang yung dollar sign. Okay? Kaya hindi ako makasagot dyan. Pwede, mapusuan ko na lang, Kung gusto nyo talaga at interesado kayo, nyo ako, chat nyo ako sa Messenger, i-add nyo ako sa Facebook ko, no? Okay, yun lang po ang importante, chat nyo ako kung talagang desidido kayo at kung gusto nyo talaga, i-chat nyo ako. Okay. Tungkol naman doon sa kasi, yun nga, sinare ko yung parang may nagpaparinig sa akin wag daw manira ng Hindi paninira yun sineshare lang natin. Nawa, yung video ko, share nyo, mag-comment kayo, bahala kayo. No? Hindi paninira yun. Kumbaga, nakakawa naman yung pasyente. Lamog no? Kung totoo kang albularyo, o totoo kang manggagamot, hindi ganyan. Timano, hawak mo pa lang. Timano, yung nakasanib, namimilipit na sakit yun. At hindi kayang lumaban. Kung talagang mabisa ang yung mahiwagang orasyon mo, ikaw lang, kahit ikaw lang mag-isa, wala kang katulong. Ngayon ganito, kikwento ko sa inyo, bago ako nagsimula manggamot. Ang ko talaga, ako ay isang nag-ano kami ni Ging. Nag-ano kami, nagmamassage. Massage therapy po kami. Ngayon, paalis kami dahil siyempre, ang tropa namin, ang tropa ng Atardar, no? Atardar po hindi po yung Atardar gamutan, hindi po yan, Atardar po group ng DOTR. Dating DOTC, no? Papaliwanag ko lang po sa inyo. Isang araw, palakad kami dahil magmamassage po kami. Meron kaming customer na kasi yun lang po hanap buhay namin, nagmamassage po ako. Tsaka yung siging, no? Magmamassage kami. Ngayon, nung papaalis na kami, siyempre, nakamotor naman ako. Papaalis na kami. Sabi nung kasama namin sa grupo, may grupo kami, Atardar, no? Ngayon sabi, nakiusap si Ma'am Melinda, teacher po 'yon ng Pladway. Ay mag-asawa. Sabi, bro, baka pwedeng Sir Baisan, pwedeng gamutin niyo po si kasi sinasapi yung kaibigan namin, bagong kaibigan pa lang namin dati. Si Marvis. Yan, ewan ko sa nakakapanood na nakakakilala sa inyo. Ngayon, nandun sa baba, kasi sa amin, nasa taas kami. Sila nasa baba, mga nagiinuman sila. Sinaniba ng ng engkanto doon sa baba. Engkanto ang sumanib, no? Daming tao, baga, nagwawala doon. Ang daming humawak, malalaking tao, ang humahawak, nagwawala, humahagis. Hindi kayang pigilan ng mga malalaking tao yung nagwawala na yun, Ngayon, nakiusap nung teacher na sa akin, si Ma'am Melinda. Sige na, parang awa mo na, babae mo si Sir Marvis, nagwawala doon. Ang lakas, sabing ganon. Sabi ko, ba't hindi kayo kumuha ng albularyo, manggagamot? Tinawag na nga sa
Inorasyonan nila lahat. Sige, ginamot nila. Tsaka kung sino marunong doon, hindi kaya. Ngayon, nakiusap sa akin, babain ko raw. Ngayon, ganito. Hindi naawa naman ako, no? Hindi, nandun, nakita. Tag-isang taong malaki dito sa paa, sa kamay, may sa ulo. Wala. Pero hindi nila kaya, no? Dahil sabi, sakit daw nga daw katawan nila, sa kakapigil. Bumaba ako. Hindi, ang dami nanonood kasi nga ang ingay dahil sila nga nagiinuman sila Ang daming nanonood na usisero. No, dami. May mga nagbibideo pa yung iba. Hindi bumaba ako doon. Dala ko yung basta dala ko lang yung holy water ko. May holy water ako Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, inorasyonan ko kasi may orasyon ako Pero yun daw, nila kay nung kay tatay, nila yung nagtatawas-tawas din. Baga may mga alam din na na orasyon. Ay hindi umubra. Hindi lang makaya Talagang ako lang ang bumaba ako doon. Sabi ko, bitawan nyo. Ay kung hindi ako kilala noon, sino ka? Sabi sa akin, sino ka? Sabi ko, ako to. Yung kaibigan mo, sabi ko gano'n. Nasa bumula yung mata, pula yung mata. Makikita nyo talaga pula mata. Kala mo adik, no? Bumula mata. Tapos tigil siya. Ginawa ko, sabi ko, peram ng bimpo. Bimpo, binasa ako ng holy water yun. Pagkabasa ko ng holy water, nilagyan ko ng malamig na tubig. Kasi yun, nagwawala na yung gawa pa nung dala nung alak. Ginawa ko, bago ko punasan nun, pinainom ko muna ng tubig na may orasyon. Yung tubig ko, inumin mo yan. Hindi ininom naman. Tapos, tsaka ko ngayon pinunasan sa mukha ng bimpo. Inaplos ko. 3 haplos niya sa mukha yan. Higa. Maya-maya. Sabi ko, bitaw. Hindi pagbitaw nila. Bumangon yun. Bangon. Sabi sa akin, ba't nandito ka? Balik siya. Hindi na yung parang nagwawala-wala na. Sus marosip. Doon, nagsisimula pa lang ako noon. No? At ilang engkanto na yung ko doon. Humingi ng tawad sa akin. Engkanto. Yung isang linggong nakahiga. 1 linggong nakahiga. Yun nga yun. Doon naman doon ko nga pinagalitan siging Hindi lang katutok-tok nung gano'n. Ewan ko, saan niya na ako yun? Kay Kalbo yata. Kalbong si Father yun. Doon niya nakukuha yung ganung sistema. Kinakaltok yung yung kahoy na hawak niya. Yung 7 Virtudes. Kinakaltok doon. Bang ingay. Kaya pinagalitan ko siging. Hindi ako makapag-concentrate. Sabi ko, kung alam ko lang na ikaw ang gagamot di sana, hindi mo na ako pinababa rito. Yun, pinagaling ko. 2 linggo raw nakahiga, nakaratay, hindi makabangon. Ginamot ko, yun ang mga bago pa lang nagsisimula. Hanggang sa taon na ito. Sa dami ko ng mga hindi mga nakabidyo. Yung iba online, yung iba walang bayad, yung iba may nagbibigay, kahit pa paano, 300, 200, 250. Yung nagbibigay, no? Bukal sa loob nila yon sa Gcash ko. Ayun guys, hindi ko naman kayo pinipilit na magbigay sa akin. Nasa inyo yan kung magbibigay kayo o hindi. Para, ayun ang sinasabi ko na hindi man lang nasayang yung laway ko sa inyo. No? Yun bilang pagtulong ko sa inyo, sana naman tulungan nyo ako. Kasi pare-pares lang tayong kumakain. Ano po? Ganun lang po yan. Yun nga yan. Ngayon makikita sa isang albularyo, kung talagang albularyo ka, sa galaw at kilos mo. Kung talagang magaling ang orasyon mo, no? Sa isang orasyon mo lang, tigil yan. O ipita mo sa payan, kahit ikaw walang mag-isa, walang hahawak dyan, magwawala yan, pero hindi, yung hawak mong yan, hindi bibitaw yan dyan. Yun ang albularyo. Pero sa nakikita ko, nahalatang hindi ka isang albularyo. Pang-herbal ka lang. Tandaan mo yan. Kaya kung mamimigay ka ng orasyon, kaya yun ang lagi ko sinasabi,
Tapos makikipagmagalingan pa sa akin na hindi kailangan ng ng debosyon, hindi kailangan ng 49 days. Kalokohan. Eh di lahat sana tayo. Pili sa tao ang pinagkalooban, hindi lahat. Itanim nyo sa utak nyo, Eh di kung lahat tayo, halimbawa biniyayaan ng kabal at kunat, lahat tayo hindi natatablan, hindi wala na tayo halos kamatayan. Isipin nyo. Ba? Kung lahat tayo ay hindi tinatablan lahat ng kulam, barang o engkanto, elemento, eh di wala namang kukulam. At mas dumadami pa rin ang mangkukulam. Kaya sa akin, ipinamamahagi ko, yung mga tinuturuan ko, sa dami na, hindi ko na mabilang. Sa dami na. Mga marurunong na yung iba. Ngayon, ewan ko kung naaalala pa nila ako. Sa mga naturuan ko. Kahit sa paano para, naturuan ko sila kung konti man ang natutunan nila. Pero yun ang panimula. Pero sana maalala nyo rin ako. Na kayo natulungan ko. Hindi ko sinusumbat yan sa inyo kasi wala akong hilig manumbat Hindi ko nga, sa dami na naggamot ko. Pero ang isipin nyo, hindi ako ang nakapagpagaling, ang Diyos. Hindi ko, halimbawa ako, may nagamot ako, etong taon na to, ay wag po kayo sa akin magpasalamat, sa Diyos po kayo magpasalamat, at sila po ang gumagamot sa inyo, hindi po ako. Wala po akong kapangyarihan. Ginagano ko. Merong mga magagaling na albularyo na siya daw nagpagaling. Inaako niya na siya daw nagpagaling noon doon sa pasyente na yon. Hindi ang Diyos. Kaya yan yung sinasabi sa Biblia na manggagamot, tumatawag ka nga pero hindi tayo maririnig, wala tayong puwang sa langit. Dahil paano? Pansarili mo yung kahangaran lang ang ginagawa nyo. Ang tanong, sa totoong buhay, sino nagpapagaling? Di ba't ang Diyos? Hindi ikaw. Hindi ako. Ang Diyos ang nagpapagaling. Di ba? Kaya ako, pag may ginagamot ako, pasalamat kayo sa Diyos, hindi sa akin hindi sa akin. Tandaan nyo. Kaya sila gumagaling. Ngayon, ito lang katuwiran ko dyan Pag hindi ka gumaling, ibig sabihin, hindi ka sumasampalataya sa Diyos. Ngayon, ganito yan. Bakit ako masisisi? Hindi ako masisisi. Dahil sinasabi ko, ang Diyos ang magpapagaling sa inyo, hindi ako. Hindi ako masisisi. Hindi man siya gumaling o gumaling man siya. Di ba? Gumaling man siya o hindi. Hindi ako masisisi. Kasi sinasabi ko, hindi ako ang nagpapagaling, ang Diyos. Edi ang Diyos ang bahala sa inyo. Kung pagagalingin kayo o hindi. Diba? Napakasimple. Sana marami makapanood. Yung iba tinatamad ng manood. Salamat po. Pero may mga bago at merong nawawala. Okay lang po yan. Sa mga taong hindi nakakaintindi, kayo na lang po bahalang umunawa. Hindi laging ganun. At yung babalik tayo sa mutya, Ang mutya po, kasi nilalagyan nila ng orasyon Ngayon, tingnan nyo yung mga orasyon. I-search nyo kung ano ba ibig sabihin. Latin, translate nyo. Kung ano ibig sabihin ng Latin na yan. Kailangan umugma dun sa bagay na, mutya ng tubig. Tignan nyo yung orasyon kumpara sa mutya ng tubig. Kung may mabasa kayo, aqua. Yan, sa tubig yan. Aqua yan Di ba? May aquang dasal yan. Hindi sa tubig yan. Wala. Hindi sa tubig yan. Ngayon. Kaya wag nyo lagyan ng orasyon yung mga mutya. Kasi ang mutya po talaga, automatic gumagana. Kung legit. Di ba? Kung legit ang inyong At ito pa. Hindi naman sa nangingilam ako, Tama na yung dalawa. Ito. Medalyon. Kailangan din po kasi may medalyon. Oras na nang gagamot kayo. Yung sasabihin, hindi kailangan ng medalyon.
kinukuha niya lahat ng medalyon. Orasyon lang daw, pwede na. Totoo naman eh, kasi ang orasyon lang ang nagpapagana sa medalyon. Totoo naman eh. Pero hindi nyo iniisip yung bagay na yan. Ito, bagay na to. Pag may kalabang kayo, imbis na sa inyo tatama, dito tatama yan sa medalyon. Kung naiintindihan nyo. Yan ay panangga. Panangga yan eh. Pero alisin mo pa sa amin. Diba? Kinukuha lahat ng mga medalyon dahil orasyon lang daw sapat na. Tama. Eh paano kung ang taong binigyan mo ng orasyon eh hindi marunong magpagana ng orasyon? Kaya bihira nga lang sa tao. Yung sinasabi ng Bertudes na siya lang ang pwedeng gumamit na ibinibigay mong orasyon. Eh paano yung hindi naman pinagpala? Mapapagana niya ba ang orasyon? Hindi. Kailangan mo mag 49 days. Kailangan mo magdebosyon. Hindi mo basta ginamit yan at dinasal, yung orasyon na yan, gagana na. Hindi ganon. Ganon ba kadali yun? Paghihirapan mo yan. Ako nga, hirap sa to lang, hirap talaga magpagana ng isang orasyon. O gagawa tayo ng sarili nating talandro. Sana naintindihan nyo. Sana marami makapanood nito, Kasi, para makapulutan nyo ng aral. Ito pa isa, hindi ako sa naninira, Katulad yung, di ba, may mga pinost nga ako na, kasi sinishare ko rin eh. Wag mong i-post para hindi ko ma-share. Ganoon lang naman yun eh. Kumbaga, ang video mo kung sablay, wag mo nang i-post kasi sablay eh. Di ba? Kasi oras na mapanood ko yan at nakita ko, sablay, share kita. Hindi yun paninira. Inilalagay natin sa tama. Wag po natin lokohin ng tao. Okay lang sana kung sinabi mo, joke-joke lang yan. Di ba? Hindi ako naninira ng tao. Sa totoo po tayo, sa tama lang, sa tama. Hindi ko ipinost ko yung at nag-comment ako, sinisiraan ka na. Hindi ganon. Nilalagay po natin ang tama para yung mga makakapanood, akala nila totoo eh. Di ba? Isa pa ng malaking pandaraya. Paano kung gayahin kayo? Di ba? Paano gayahin kayo? Kawawa naman ng tao. Hindi na banlian. No? Lagay po na sa tama. Tapos sasabihin, joke-joke lang yun. Di ba? Sasabi yung pawang eksperto lamang ang nakakagawa niyan. Eksperto sa kalokohan. No. Meron naman po tunay. Hindi ko naman po nila lahat. Meron ako nakikita tunay. Katulad na yung napanood ko na yung naglalaga ng itlog. Huwag yung sabihin kasi nakikita ko naman pagpeke o hindi. Yung naglalaga ng itlog. Walang walang nakatabong damit. Kasi dalawang video yung napanood ko kung nakatabong damit eh. May compressor ng ng tawag dito, ng aquarium. Alam mo ba yung bubbles ng aquarium? Yung po yung nakalagay doon, may hose yun. Yun yung bumubula doon. Kung hindi naman, hose na compressor yan. Ngayon guys, kung talagang legit kayo, kaya pakita nyo legit. Di ba? Okay, mameke. May meke kayo, makitang-kita naman. Tapos yung apoy nandito kalahati eh. Ito yung kaldero, Ito yung kaldero. Yung apoy kalahati. Nandito sa unahan lang, umuusok. Ang mabigat, yung hangin ang gagaling dito sa may takip na damit. Doon bumubula. Tapos yung bula pa ganun pa. Dapat ang bula niya pakulo. Dito. Hindi. Dito galing sa may likuran. Wala namang apoy. Di ba? Kung sa asta kayo, akala nyo may agimat kayo. Diba? Huwag ganun. Meron naman po tunay legit. Napapanood ko naman yung legit. No? Huwag natin tangahin ang mga taong manonood. Ipakita nyo ang best nyo. Okay lang sana kung sinabi nyo, joke lang yan. Diba? Paano kung may naniniwala sa inyo? Proud kayo sa panloloko. Diba? Kaya pero hindi ko kayo sinisiraan, guys.
Kung sablay naman pala yung ano nyo, yung video nyo, huwag nyo na i-post. Kasi maraming buzzer. Ngayon, huwag kayong magagalit sa buzzer. Natural lang po yan. Kasi dagdag points po yan. Kaya sabi ko sa iyo, ituloy mo lang yan. Okay lang yan. Kasi ano lang, entertainment lang po yan. Okay lang yan sa mga vlogger. No? Sa katulad namin vlogger, okay lang po yan. Iba naman po yan sa ano, kasi content po yan content. No? Kumbaga, syempre, dami ang buzzer mo niyan. Di ba? Kasi ganyan nga ano mo, ang vlog mo. Okay lang yun, kahit buzzer ka. Pero ang iniling ko lang naman, sana sa mga buzzer, no? Sa mga buzzer, wag po kayong magmumura. Huwag kayong makakapanakit ng damdamin ng tao. Kasi content lang po yan, no? Content lang po yan. Hindi naman po kayo, kung nasa inyo po yan, huwag niyong panoorin. Ganun lang naman yan no? Okay, sana maintindihan niyo ako, no? Huwag po kayong magagalit sa akin. Dahil yung mga, kasi, sari-sari din naman yung pinopost ko sa FB. Yan lang naman po ginagawa ko dahil pag yung wala po akong vlog at hindi ako nagbablog, ko, post ko lang sa Facebook. O yan. Yun lang ang libangan ko, no? Kung huwag po kayong magtatampo. No? Ilagay lang po natin sa tama, Kasi yung hindi ayoko kasi pagyabang sarili ko, ayoko Kaya nga yung iba, mas marami yung hindi alam ng tao na marami na akong nagagamot na tao Kasi hindi ko inilalabas. Hindi ko ipinapakita sa tao. Pero yung iba, puro online. Dahil sa online nga naman kasi, kahit saan kang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, may mga nakakakilala na rin po sa akin, kahit sa ibang bansa. Yan. Salamat po sa mga tag-ibang bansa, mga aking subscriber. At maraming salamat po sa Luzon, Visayas, Mindanao na nakakilala na rin po sa akin. Okay. Ngayon, ang kagandahan kasi ng online, nagagamot natin sila. Hindi na sila para sumakay ng barko para pumunta ng Maynila. Hindi po ba? Sana sa ganyang paraan makatulong po tayo. Pasensya na kayo, maluwag po ang aking pustiso. Wala akong pandikit Okay. Ngayon, yun po ang kagandahan. I-video call nyo po ako. No? Huwag nyo po akong i-text. Lagi po akong walang load. No? Lagi po akong walang load. Huwag nyo ako i-text. Pwede kayong tumawag, masasagot ko kayo. Patawag yun patawag. Pero kung pa-text lang po, hindi ko po kayo masasagot. Wala akong load. No? Ngayon, kung gusto nyo akong makakausap talaga, at gusto nyo, i-add nyo ako sa Facebook kung di pa tayo friend. I-add nyo ako sa Facebook, tawagan nyo ako sa Messenger. Video call tayo. Gagamutin ko kayo. Malalaman ko, may basihan po tayo. Ganito lang yan. May basihan tayo. Sa daliri, nakikita. Kasi may pinipiloso po nga ako dati. Paano kung walang kamay at paa? Paano makikita? Abay, siyempre sa aura ng tao. Ako, kung marunong na yung manggagamot sa aura. At mga sintomas. Hindi makatulog sa madaling araw, laging puyat. Yan. Hindi naman addict, no? Okay. Pero ganun po yun. Bali, mga sintomas. Masakit yung ganito, masakit yung ulo ko, masakit yung ganito ko. Pag pina-check up naman sa doktor, walang findings. Yan ang mga sintomas ng mga mangkukulam, engkanto, elemento. Yan yung mga sintomas niyan. Yung ganito. Okay. Yan sinasabi ko kasi, ako, may basihan ako. Ang basihan ko, ayun nga, makikita sa daliri. Kung wala naman sa daliri, sa paa. Diba? Basta ang basihan ko, pag maiksi, kasi ang binabasehan po talaga, ilang beses ko lagi inuulit-ulit to. Pagpapantayin yung ito, tandaan nyo guys, may guhit tayo rito Ayan, may guhit tayo, kabilaan yan, ito. Ayan, may guhit yan. Pag didikitin natin yan guys, ganito. Ayan. Pag didikitin nyo yan guys. Ayan, pag didikitin nyo. Pag napagdikit nyo to, ayan. Pagpapantayin nyo to.
Yan, pag nagpantay yan, no? Pag yan maigsi ang kanan. Kanan muna tayo ha. Pag maigsi ang kanan, ano ba, kanan maigsi. Kulang barang palipad hangin, no? Barang kulam palipad hangin o gawan tao, ibig sabihin gawan tao, no? Usog, kasi ang usog gawan tao yan, no? Merong usog ng patay na sinasabi, tao pa rin yun, espiritu ng tao. Okay, ganito, basta gawan tao. Iba naman po kasi ang elemento, engkanto, maligno, iba naman po yan, no? Kaliwa naman po maiksi doon, maiksi yan, yan, ganyan. Engkanto, elemento, maligno, yan. Pag maiksi, ngayon ganito guys, pag pantay naman yan, pantay na pantay yan, at walang gumagambala, kailangan nyo po doktor. Doktor po kailangan nyo, hindi po albularyo. Ganun lagi kong inano, yan ang basihan ko, basihan. Hindi kita gagamutin. Ang kailangan mo, doktor. Dahil hindi ako doktor, pang-spiritual lang tayo. No? Hindi ako magmamagaling sa inyo. Kasi hindi ako doktor. No, tandaan niyo yan. Merong tinatawag na magaling. Kasi merong magaling din talaga. Yung tinatawag na healing power. Inihiling niya sa Diyos na gumaling ka. Yung sakit mo sa loob ng katawan mo, gagaling. Depende po yan sa mga pinagkaloob ng Diyos. Depende po yan. Kung ano ba ang ipinaano sa'yo, pinahawa, kung ano bang panggagamot mo. Meron yung isa magaling sa hilot. Ako hindi naman ako talaga yung sa pilay. Sa pilay, hindi ako magaling maghilot sa pilay. Pero pwede ako mag-massage. Iba yung massage sa hilot ng pilay eh. Magkaiba po yan. Pag-massage, yung relaxing, hard, massage yun, therapy. Massage ako ng mga mild stroke. Nakapagpalakad na ako ng mild stroke. Yan. Kapag palakad na ako niyan. Bayaw ko, hindi ko sa pagyayabang sa inyo. Ngayon, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. 3 beses yan na stroke. No. Nung una, na stroke yan, hindi makalakad. Stroke eh. Patay yung kalahati, no. Sinaga ko yun, minasage ko yung massage. Hanggang sa nakalakad ulit siya. Kalakad siya. Kasi pag lahat ng kumpleto yan, bali dito kung merong mahirap magsalita no? Dito inihilot yan, dito. Dito, yan, dito inihilot. Yung sa mga na-stroke, no? Alam yan ng mga nagmamassage. Dito? Pag nagmamassage sa, bubuhayin mo lahat ng mga pulso. Dito, kaya masakit yan dito. Mga pulso yan, mga pinipindot yan dito. Yan dito. Dito, mga pulso. Yan dito, lahat to. Yan. Dito. Yung mga nagmamassage therapy ako ng mga na-stroke o mild stroke. Meron mga hindi na makalakad, napapalakad pa. Pero alam niyo kung bakit ayaw ko talagang yan natutukan talagang ganyan. Kasi yung mahirap po sa akin yung pagod. Mas ikaw ang mapapagod na nagmamassage. Masakit sa kamay. Bubuhayin mo lahat ng mga ugat nun. At ang kaya napapalakad naman Alam niyo po ba yung singit? Singit ng tao. Nandun yung mga kulani nun Nasa mismong singit. Siyempre, kung babae magte-therapy sa lalaki, nahihiya po sila. Hanggang hita lang sila. Hindi nila mahilot yung talagang dapat hilutin o i-massage. Yung sa singit. Yan po para makabalik lang uli, madurog yung yung mga bukol-bukol. Sa singit yun Totoo yan. Kasi massage therapy po ako. Hindi nga lang, ang nagkaroon ng ang nagkaroon ng certificate, si Bakekang, si Ging. Ngayon, edi ako, siyempre, sa bahay, wala mag-aalaga ng bata. Ako, naglalaba, tagahugas ng plato, tagapakain sa mga bata, tagaluto ako, tagalinis ng bahay. Tapos pag may sideline sa kapitbahay, magtatrabaho ko. Yan ako noon. Diba? Nakakuha siya ng certificate. May certificate yan reflexology. Ako wala. Kasi ako ang tumigil. Kasi kung sabay kami,
Kung sabay kami, ano hindi pwede magsabay. Walang mag-aasikaso sa mga bata, maliliit pa ang mga bata. Kaya isa sa amin ang ano lang, ang nakakuha ng certificate. Pinaubaya ko na sa kanya. Nihatid-hatid ko, sundo, hatid, sundo. Dahil ako naman, naghahatid sundo sa mga bata sa pag-aaral. Mumotor ako, hatid sundo sa eskwelahan. Yan ang ano ko. Kaya hindi ako nagkaroon ng certificate ng reflexology, pero marunong ako mag-reflex. Dahil yung pinag-aaralan laging, pinag-aaralan ko rin. May ano talaga, yung kung paano yan sa buong katawan, kung paano pagaganahin lahat ng mga litid, mga pulso, mga points na tinatawag. Marunong po ako, kaso nga lang, ayoko talagang pangatawanan niya at masakit sa katawan. Marunong ako, ang hard also sa reflexology tayo, sa mga ano yan. At ang isa pa, pag yung bagong ano pa lang, bagong ka-stroke pa lang, hindi po natin pwedeng puwersahin. Ka-stroke mo lang, bago pa lang, unti-unti kasi nakaganan yan yun, no? Nakaganyan lagi yan, mga yan, nakaganyan. Unti-unti mong iisa-isahin mo yan, at dadandahanin mo yan. Hindi nyo pwedeng puwersahin, hindi nyo pwedeng biglain. Lalo yung ganyan, may bilang. Halimbawa ay ganyan. Bago pang ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angat uli yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahan-dahan yan pag-una pa lang. Hindi mo pwedeng biglain. Ganon ang mga nagre-reflexology. May bilang. Akala nyo, ganon-ganon lang, basta lang hinilot. Hindi lang ho basta hilot yun. Sa mga nagre-reflex. Alam yan ng mga nagre-reflex. Ngayon ganito. Dahan-dahan yan. Unti-unti mo yun kasi lahat po kada singit ng mga singit-singit natin dyan, mga pulso. Kailangan buhayin yung mga dugo. Kailangan magdaloy uli sila sa mga ugat-ugat. Kaya yan minamassage yan, dahan-dahan hanggang sa may unat na yan, unti-unti. Tapos gaganon-ganon na yan. Yan. Unti-unti, tapos gaganon. Tapos yan, yung pinaka dito niyan, hindi mo maiangat yan yung ganito. Hindi, hanggang ganyan lang yan. Stuck yan dito. Stuck yan. Tanong nyo sa mga na mild stroke. Hindi nila maiangat ng ganun yan. Hindi. Ngayon ganito. Yung dito, stuck yan dito. Kumbaga dito, yan, matigas. Yan. Yan. Kaya yan, ang minamassage yan. Minamassage yan dito. Yan. Minamassage yan dito. Dito. Kung babae, akala siguro sinachansingan. Totoo lang Kaya yung iba akala nila sinachansingan yung mga babae. Hindi po. Sa totoo lang. Kasi may mga points po yan. Dito. May mga pulso yan dito Yan, dyan. Dito, yung mga masasakit sa kanila. Akala mo, yung may ano po yan, may hinihilot po yan dyan, dito. Tsaka rito sa ilalim dito. Kahit nga ako meron dito yung yan yung tinatawag na yung fatty liver. Ayun, fatty liver, yung taba na sumobra na. Dito masakit po talaga. Kaya hinihilot po rito yan sa ilalim. Sa ilalim ng dede. Ngayon, ang iniisip ng iba, kumutan siya, tawag dito, chancing. Ganon. Masakit po yan. Yan. Akala siguro, lalamasin. Depende po yan sa pagnanasa. Depende po yan sa pagnanasa ng manghihilot. Pero kung talagang hinihilot po talaga yan dito sa ilalim dito. Itinuturo po yan ng mga nagre-reflex kasi may points po talaga yan. Yan dito. Dito yan sa spare rib. Yan dito. Minamassage po talaga yan. May mga kasi dyan, yung mga lamig-lamig o yung mga kailangan mahilot, lalo sa likod. Yung sa pinaka-ilalim ng buto, minamassage po yun, no? Minamassage talaga yun hanggang pababa. Para mawala yung kasi dyan nagsisimula yung ubo, yung pulmon. Kailangan po mailabas yun. Yung mga kailangan pawisan. Pag namassage mo na yun, patapalan mo sa lumpas. Ganun lang yan. Okay. May mga natutunan kayong Ayun guys, basta tandaan nyo, hindi ko ugaling manira ng tao, no. Sinasabi ko lang ang totoo at pawang katotohanan lamang. Okay. Oh guys. Hindi, kasi nga, pag yung hindi basihan na pinuna ka, sinisiraan ka na. Hindi po ganun.
Bali, inaano yan, natural kasi yung bilang isang, halimbawa ko, manonood. Uy, gano'n, ay, peki pala yung, gano'n. Kumbaga, siyempre, popost ko naman, popost mo yan. Kung may mali pala sa pinost mo, sana wag mo na i-post. Kaya nga, pag-isipan mo bago ka mag-post. Kung may mali naman at na-post mo na, i-delete mo na. Para wala nang usapin. Ganon kasimple. No. Sana naintindihan nyo ako, guys. Kasi ang isa pa, meron. Katulad nga nangyari kay, Maestro. Hindi ko naman sa tinitira siya, no. Pinapaliwanag ko lang. Kay Maestro Ozzy. Nasayang yung karir. Pero okay lang siya, tuloy. Yan may mga pa rin siya, follower pa rin siya. Pero sa ginawa niya kasi, laking kasiraan sa kanya. No? Kaya ako nga, ayaw magpatawag ng maestro. Yan nga sinasabi ko sa inyo eh. Pero marami nagpapaturo sa akin. Marami tumatawag sa akin, maestro. O, di ba? Pero sabi ko, wag niyo ko tawaging maestro. Kasi ang maestro para sa akin, ang Diyos. Ayaw ko maestro. Kasi kung maestro ko, lahat alam ko. Di ba? Pag tinawag niyo akong maestro, lahat alam ko. Pero hindi. Kaya ayaw magpatawag ng maestro. Merong magagaling, sila daw ang maestro. Maestro. Ibig sabihin ng maestro, alam mo lahat. Maestro ka kaya nga ka nga nagtuturo. Ibig sabihin, graduate ka kung sa teacher. Kung sa teacher, nag-aral ka. Nang bilang isang teacher. Ibig sabihin, pinag-aralan mo lahat yan dahil teacher ka. Yan ang ituturo mo ngayon sa mga estudyante mo. Kaya ka tinawag na teacher. Teacher ka, ibig sabihin ng teacher ay maestro. Di ba? Ngayon, paano yung iba na hindi mo masagot? Hindi ka, di ba? Yan ang mahirap. Nakakaya. Nakakaya kasi maestro ka eh. Ibig sabihin, alam mo kung anong pangontra yan. Alam mo ba kung para saan yan? Alam mo ba yung binabanggit mong orasyon? Maestro ka eh. Diba? Tapos kamukat-mukat nagpag... Sabagay, hindi mo masama magpagamot sa kapwa natin albularyo. Kahit ako, magpapagamot ako kung kinakailangan. No. Hindi yun nakakababa sa isang immoral na tao. Ang ginawa mo lang talaga kasi, marami kang idinamay na tao para may masira lang na tao. Yun, doon ka bumaba bumaba ka doon eh. Hindi ka naman talaga totoong may sanib. Sa totoo lang, alam po namin kung albularyo kami. Kung albularyo kami, di ba? Alam namin ang totoong may sanib at wala. Merong wala eh. Na ako niyan eh. May ginamot na ako niyan eh. Na, kumbaga wala namang masama sa akin eh. Nagbibigay ka naman, di sige. Pero may ang nangyayari kasi parang setup. Setup yung ginagamot ko, setup ang nangyayari. Inililisan niya yung mga pangalan. Ito yung mga napaghilalaan ko. Tapos sasanib ko no. Tapos kung ano yung nakasulat, siyang sumasanib sa kanya. Setup ang tawag doon. Ngayon, sasakyan na lang namin yan. Para hindi man siya mapaya. Sasakyan natin yan. Total, nagdo-donate ka eh. Diba? Ngayon, walang sa amin yan. Ngayon, ayoko nang magalit ka sa akin. Sakyan natin yan. Ganun. Ngayon, nasa sa'yo yan. Sino ba gumagawa ng mali? Diba? Ngayon, ganito. Lahat ng ngayon sabi ko, ganito na lang kasi sa tingin ko parang hindi gumagana yung mga orasyon ko. Para nag-iisip din ako sa sarili ko. Gumagana ba ang orasyon ko? Ba't parang hindi na yata gumagana ang orasyon ko? Kaya ang ginawa ko, dinala ko sa ibang manggagamot. Ibang manggagamot para makasiguro lang ako kung gumagana ba ang orasyon ko o hindi. Abay, nung dinala ko doon, abay, ganun din. Ganun din. Kaya nga sinabihan siya, hindi po tayo kumbaga kung gagawa po kayo ng hindi po pwede yan. Para meron lang tayo mapagbintangan. Di po ba? Kung meron siyang gusto kayong patunayan na ganun. Dahil malaking pera nga involved sa kanya na malaki yung nawawalang pera o nagastos niya o kung saan napunta yung pera.
Gusto niya meron mapagbintangan. Na kesyo kinukulam siya, pinagtulong-tulungan siyang kulamin. Dahil nung sinisingil nga daw ay wala. Pero ewan ko, meron po mag-isip na. Hirap. Meron mga nagkukunwari lang. Ano ba, magpapagamot, kunwari lang. Alam ko po talaga ang meron eh. Pag may sanib, dahil oras na, edi inipitan ko na yan. Kahit anong pagwawala mo at nahawakan na kita at nahuli kita, sa orasyon ka pa lang. Kasi ang pasyente, halimbawa, dumating sa iyo, kahit ako lang mag-isa, wala akong alalay. Halimbawa, nahawakan kita, halimbawa, ganyan. Unang-una sa lahat, sasabihin ko na sa inyo, yung mga ginagawa ko, ano? Bago ka manggamot, nanguna sa lahat, taas. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Umihiling po ako sa inyo, nabasbasan niyo po ako sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Basbas yan. Basbasan niyo. Gabayan niyo po ako sa aking panggagamot na ito. Yan ganito. O Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, hinihiling ko po, napasanibin niyo po ang sino mang gumagambala sa babaeng ito. Peace na rin, pasok sa katawang ito. Pagpasok sa katawan yan, edi, babanatan ko ng ano yan. Kasi, kung ang mangkukulam ay manggagamot, ibig sabihin may puder din yan. Ngayon, babanatan ko muna ng panghuli. Yung hindi siya makawala, no? October, Edam, Roy, so remitem. Huli. Ngayon, wawasakin ko ngayon yung ano. Wawasakin ko ngayon yung ano niya, yung... Kasi ano yung puder niya? Puder nung nakasanib na mangkukulam. Puder yun. Wawasakin ko yung puder niya. Kasi may puder yan, hindi nyo basta tatablan yung mga mangkukulam na yan dahil sila yung manggagamot din. Hindi nyo matatablan yan kung hindi nyo muna wawasakin ng puder niyan. Ngayon ganito. Timlak ng tirim. Ano yan? Bubuga mo dun sa tao. Di wasak yung puder ng kalaban. Ngayon, babanatan ko ng ano yan. Sa Torah Repoterit Aperarotas. Mag-usap tayo sa espiritual ng Diyos. Diyos na dakila, Diyos na kinatatakutan sa impyerno. Panginoon po natin lahat. Mag-usap tayo. Okay yan. Ipitan ko ngayon yan. Mabugahan ko naman sa paayan. Ngayon sa akin, wala akong problema sa akin kung gayahin nyo o ano. Kasi mas gusto ko, mas dumami ang manggagamot kaysa mangkukulam. Wala akong pakila kung gayahin nyo. Ang sinasabi ko lang, matuto kayo. Pero hanggat maaari, wag po dapat ibibigkas talaga. Kaya minsan ang gamutan ko puro online. No? Online, mas marami rin ng online kasi. Dahil pag online, ang nga naman, walang nagbibigay. Minsan, thank you, salamat. Sayang po laway ko. Di man lang ako kumita. Diba? Pero okay lang po yun. Bahala na ang Diyos. No? Kung wala naman talaga ibibigay, hindi ko naman sila pinipilit. Ganun lang, kasimple. Ngayon, pag gano'n, nahuli ko na yung mga ulam. Hindi, kasi sabi, pag nahuli mo hindi makapagwala yan. Banata mo ng pamako, panali, panggapos. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, nasa na yung mahiwagang orasyon mo, ba't hindi mo gamitin? Gamitin mo. Diyan sa orasyon mo lang, kahit ikaw lang mag-isa, hindi makapagwala yan. Pakuha mo yan, pamako. Pakuha mo yan. Kung may gabay ka, sinasabing gabay. Mga gabay, hawakan nyo nga ito. Hindi na makakakilos yan. Hindi makapagwala. Ako, ganun ako pag yung nagwawala. Pigilan mo nga ito at nagwawala. Pigilan yun. Hindi makapagwala yun. Yan ang mga ginagamot ko. Hindi nyo lang napapanood kasi mga ginagamot ko kasi hindi ko binibidyo. Baka sabihin nyo nagyayabang ako. At medyo yung nakakatulong tayo nung walang nakakalam. Di ba? Kung tutuusin, kung makikita nyo mga ginagamot ko, ang dami. Nako. Pero dito hanggat mari, ayoko magpapila. Alam nyo kung bakit. Hindi ko magagawa yung gusto kong gawin. Gusto ko maglaboy. Gusto ko mag-hunting. Gusto ko mag-hunting, maghanap ng mutya. Kaya nga yan pinangalan ko sa vlog ko, Alfredo Baisan, Mutya Hunting Vlog. Sana
Sana naintindihan nyo ako. Pwede akong manggamot. Halimbawa, napunta ako sa bayan ninyo at kilala nyo ko at merong ganyang sakit, gagamutin ko. Yan. O kaya naman, dito sa ano, kung alam yung ano ko, lugar ko, di pumunta kayo, Ayan guys, yung bali, naputol lang po yung aking video. Puno na po yung aking memory. Yung napuno, kaya medyo inayos ko muna. Nagbura muna ako ng mga dating mga lumang video. Okay guys, bali maraming salamat dito sa mga kumuha ng aking mutya, lalo rito kanila Ito kay RC, hindi ko nabanggitin lahat ng basta kay RC Excel Bali. Okay, at nakapagpadala na sa Gcash. Mga hapon ko po ipapadala kasi medyo malayo po sa amin sa Baliwag San Rafael po kami. Bali may talagang pinagpapadalahan ako kasi mga kaibigan na namin yan. Tiwala na kami, tiwala na rin sila sa akin. Shoutout sa mga taga LBC, Yung hindi po ako sa GNT kasi nakakapagpapadala, Okay. Minsan kasi ang mahigpit yung mga yan. Dahil nga marami po kasi mga scammer. Doon sa LBC kilala na ako. Alam na nila yung mga items ko. Kung ano yung mga yan, hindi naman totally drugs yan. Hindi yan. Taka alam naman nila. Kung gusto nila at wala silang tiwala, pinubuksan naman nila. Pero pagdating sa akin nga, hindi na nga. Kasi nga, tiwala sila sa akin. Salamat dito kay RC. Hindi ko nabanggitin yung buong pangalan. Salamat sa pinadala. Mamayang hapon ko ipapadala. Yung inintay ko, yung kay kay Ramon, Austria. Okay, nasa ibang bansa to. Okay, maraming salamat. At sa mga tulong ninyo at makapagpaparehistro na po ako ng aking motor, Dahil kaya hindi nga po ako makalaboy, Isang beses nahuli ako diyan sa Malinta. Ayun, dadaan ako Malinta Naharang ako diyan. Shoutout po sa mga kapulisan po natin diyan sa Malinta, Maraming salamat po at pinaano nyo ko. Pasensya na po kayo dahil hindi ko po namalayan ng aking rehistro ng motor ay expired po ng 1 year na. 1 year na, 1 year. Dahil 2003. So, 1 year na po. Pasensya na po. Buti mabait po ang ating mga kapulisan, Basta marunong po tayong makiusap, At pagbibigyan naman po tayo. Pero ngayon po, sabi ko nga, wala pa po akong kita. Wala pa po akong income. Kaya hindi ko pa po magawang may parehistro. Ngayon, sabi, saan ka pupunta? Kasi sabi ko nga, pupunta ako ng Taytay, galing ako ng San Rafael. Pupunta ako ng Taytay. Yan, pupuntahan ko yung anak ko, nanganak na. Bali, pangatlong apo ko na yung isisilang. Yun, dadala ko ito yung mga pasalubong ko. Ganun ba? Yun nga, tinanong ko ano yung vlog ko, ano yung ko, kung marunong. Sabi ko, manggagamot ako, kako. Kung sabi niya, kasi nga may pilay, kako hindi po ako sa pilay. Ano ba ang mo? Sabi ko, albularyo po ako. Ganun ba? Sige. Maraming salamat po sa pulis. Nakalimutan ko lang po yung pangalan ng pulis, Maraming salamat po sa kapulisan natin, Okay, sino man po sana makahuli sa akin. Eto, pag uwi ko, mamayang madaling araw ulit, Mamaya kasi kung bumiyahe ako, gabi, gabi ako bumiyahe. Ngayon, yung mabuti, pinaano ko, sabi, sige ito, hindi na ako tinikitan. Maraming salamat po. Hindi naman po ako nagsisinungaling sa inyo. Wala pa po talaga akong parehistro. Pero ngayon, may pang parehistro na ako, kaya sana wag muna akong hulihin. Papunta pa lang ako, magpaparehistro ako. Kasi ganito guys, bali ang ipaparehistro ako doon sa amin sa Taytay Rizal, Doon kasi mabilis magpa kabisado ko na yung pasikot-sikot pag nagparehistro ako. Saglit lang kasi mga na ngayon, high-tech na kasi ngayon. Kaya sa Taytay ako nagpaparehistro. Pagbigyan nyo na ako, huwag nyo muna akong hulihin ngayon ito, dadaan ako. Alfredo Baizal, wag na. Hindi po kakalimutan. Mga kapulisan. Sa mga kapulisan po, shoutout po. Okay, ingat po kayo palagi sa gabi sa pag-checkpoint, Maraming salamat po. Pero hindi naman po tayo pasaway sa karsada o sa biyahe,
Hindi tayo pasaway diyan. Kailangan sumunod tayo sa batas. No. Kailangan po 'yan. May tamang lugar, may tamang talaga, may mga tamang daan 'yan eh. Okay, wag po tayo maging pasaway sa daan sa kalye, no? Para maiwasan ang disgrasya. Hindi masyado kailangan kaskasero. Depende sa limit ng tatakbuhin mo. Hindi pwedeng mabagal ka, hindi rin pwedeng mabilis ka. Depende po yan sa tinatakbo mo, yung karsadang dadaanan mo. At ingat-ingat din sa mga bigla nila, akala mo walang hukay, pala meron palang butas. Ingat po dahil sa sobrang bilis. Minsan may kasabayan ako ganoon, umagis eh. Dahil hindi ka pwedeng magmabagal, kailangan mabilis. May dependent limit sa mga takbo. Yan, tsaka sa tawag dito, sa mga lugar kung saan ka pwede. Okay, maraming salamat po, no? Okay guys, shoutout po. Ang dami po yung mga bago, no? Shoutout po sa mga bago. Okay. Sa mga bagong ito. Ito bago pa to. Kasi pag TV. Ito bago pa lang, oh, na gano sa akin. Aha. Kasi pag TV. Palang araw, bro, sa'yo. Bro, may malalaking omo ka na ba, bro? Nako, pasensya na po, ano? Sa omo po, hindi tayo nakakakuha kasi mahirap po eh. Nagtataas sila eh. Nagmamahal po ang ating omo, ano? Kung sumisikat nga yung mga ganyan, talagang nagmamahal din sila, no? Ngayon, dati kasi mura lang talaga, halos nga pinamimigay lang yan eh, no? Yung iba. Pero yung kasi yung malaki ko wala na, yun talagang pansarili yun eh. Galing pa kay sino ba to, yung subscriber kong isa. Natatawa ako dun eh. Doon galing yun eh. Kauna-unahang bato omo kong puti yun. Malaki yun. Yun lang nag-isang malaki ko na binababad ko. At tandaan nyo guys ang bato omo pag matagal nakababad sa tubig yan. Pag ginawa ko niyan, bandulas niyan, parang naglulumot. Puti. Yun yung bertud nun, yung yun. Pag yun inainom nyo, yun ang nagiging kabal. Guys, ang nasa akin lang, kasi lang pansarili ko talaga yung mga yan, hindi maring ko. Meron ako batong black omo, yung malaki. Yun, may tali na yun. Mga pasarili ko, mga nakano na yan. Meron nga akong dignum gomang bato. Dignum goma. Dignum bakal na naging bato. Ibig sabihin, kaos siya dati noon na sa sobrang tagal ay naging tumigas na halos na naging bato na siya. Kaya pag tinikman ko yun, maasim na lasang kalawang na hindi mo maintindihan. Nandignong bakal, no? Mga pansarili yan. Kasi bihira mo po silang makukuha sa ilog. Doon ko lang nakuha sa ilog ng Santa Lucia. Pinagkalob sa akin. Nakakuha rin ako dyan ng yung tek-tek na yung bulaw tek-tek na nakadikit doon sa talaga. Hinugot ko nung tinignan, tek-tek. Meron ako yung mga ganyan. Okay guys, maraming salamat po at mahaba na po yung aking video kaya nga naubos na yung aking shoutout po sa mga nakantabay po Ang dami po, may mga bago rito eh. Sa mga baguhan, maraming salamat dito, lalo kanila RC, bago to. Kanila Ramon. May mga bago nito. Naima, isa rin po siyang yun nga yung ko. Sundalo po ata siya. Maraming salamat po, shoutout po. Ito kay Edwin Rosalbo Edwin. Okay, shoutout sa iyo, Rosalbo Edwin. Binaliktad yung pangalan kasi. Okay, ito lagi ito condolence po kay Maklo Alhati Morada. Shoutout sa iyo, bro. Okay, condolence po. Condolence, nakikiramay po ako. Okay, ito kay Ramon, kay Jay Aguiliana. Ayun to, ginamot ko kay Jay Aguiliana, Meron po talaga kasi na sabi ko, mas maganda sana kung magagamot kita ng personal, mas maganda. Kasi sa to lang hindi sa pagyabang. Kung mapapanood nyo nga yung mga video ko, yung iba kasi hindi ko na binibideo eh. Katulad nung duwende na
limang duwende. Yung ginamot ko nga si si Elby noon. Elby sa Victoria Laguna. Sa Victoria Laguna, maga-maga nito, tapos may umaagos na yung kulay berde rito. Tapos pinamaga ito, lagay. Kung sa ating tawagin oga ba, toga ba. Ganon, tapos pinano sa doktor, tapos pinalag na agwaksanada. Masakit daw, masakit. Di tinignan ko, sabi ni Nanay Bibin sa akin, may tingnan, Alfred, marunong ka ba manggamot? Abay, opo. Pakitignan mo nga si Elvira. Ganyan. Sige po, tingnan po natin. Yun, naingkanto. Duwende po, duwende. Duwende yan. Mahabang istorya naman to. Ewan ko, sana hindi na maubos yung aking yung space ng aking video. Ngayon, ganito. Hindi, ginamot ko, Hindi, sabi ko, tao, engkanto, sasagot yan. Pag yung napasanib mo na, hindi na makawala yan. Kahit magwala yan, hindi makakawala doon sa hawak mo. Pwede ngayon. Tao, engkanto, sasagot yan, engkanto po. Sagot yan. Akala nyo yung nagbibiro, hindi sasagot yan. Tapos hindi nakasanib yun. O ngayon, tanggalin mo yung inilagay mo. Ngayon, hindi natanggal na, wala na. O sige, ngayon, papatayin kita. Sabi, ginaganon talaga, papatayin kita. Kasi nananakit kayo ng tao eh. Kasi ganito yan eh. Ang engkanto kasi, merong masama at merong mabuti. May mabait at may masama. Hindi ngayon, ganito, pinatay ko yun. Ginilitan ko. Hindi, ayos na, medyo gumanda pakiramdam niya. Sabi ko naman kay LB, pag sumakit yan na bandang alas 6 ng gabi, gagamutin uli kita. Dahil hindi, diskumpiyado ako eh. Opo kuya, nood kami. Umabot na alas 6. Aray kuya, masakit na naman po. O sige, gagamutin kita. Ginamot ko ulit. Ngayon tinanong ko na. Nung nahuli ko, ilan kayo? 5 po. Ganun, 5. O nasa na isa? Pinatay mo na po. Ganun sagot. Alam nilang pinatay ko na ang isa. Alam nila. Ilan na kayo? 4. O ngayon, tanggalin mo yung nilagay mo. Hindi, tanggal. Yung kung ano yung pinaglalagay nila, tanggal. Pagpag. Baklas. Hindi baklas. O ngayon, meron pa. Wala na. O ngayon, sige. Papatayin kita, ha? Pagpatay ko, ganyan, mamamatay talaga. Mawala ng malay yun. Ganun yun. O, pasok ang isa. Gaganon naman siya. Why? Pwede ngayon nung pagpasok ko, sige, tanggalin mo yung kung ano man yung inilagay mo dyan. O, di tanggal. Pagpag. Ay ko, ilan na kayo? Sabi niya, 3 po. Ay, ganun. O ngayon, papatayin din kita. Kaya ginawa ko. Pagka galit ko uli, patay uli yun. E di patay na naman. O, pasok ang isa. E di, ganun na. O, ilan na lang kayo? 2 po. O ngayon, tanggalin mo yung lagay mo. Hindi raw sila kasali. Hindi po kami gumawa, hindi po kami kasali. Kaibigan po kami ni Elvira. Ganun ba? Pinagbigyan ko yung 2. Yung 3, pinatay ko. Yun. Ibig sabihin, tinanong ko mismo, ang duwende. Sabi, mabisa po raw, sabi nung duwende, mabisa raw yung orasyon ko. Sabi sila, nagsabi, hindi ako para mapatay sila. Yan guys. Bali, sige. Bali, ibig sabihin, merong mabuting kaibigan si Elvira at merong masama. Kasi 5 yung duwende. Pinatay ko yung 3. Natira 2. Ngayon, kada pupunta ako doon, kasi lagi kami nandoon. Pag pupunta ang Banahaw, dadaan kami doon. Kada hindi ko na siya para ipitan pa, pinapapasok ko na lang. O sige, pasok sa katawan ni Elvira. Pasok. Kung saan na ipapasok. O ngayon, kung ano yung kailangan ko, halimbawa, magkaiba sila ng kapangyarihan eh. Yung isang duwende, nakakapagbigay siya ng numero, nakakapagbigay siya, tumatama. Pero pinauwi nila ng pagudpod. Tumama sila. Pati yung nasa ibang bansa, tumama yun. Kala nila yung kalokohan lang,
Kaso nga lang, nagtampo. Si Shinshin, nagtampo. Kumbaga, pinauwi nila sa pagod. Ang gusto kasi mangyari ni nanay, bakit daw ayaw payamanin? Ganun bang kadali yung payamanin si LB? Kung may kaibigan kang duwende, payayamanin mo kagad siya bigla. Ano sasabihin ng tao? Ganun ba yun? Hindi. Kita mo, hindi ganun kadali yun. Saan mo kukunin yun? Bigla ka na lang yumaman. Diba? Siyempre, kailangan gamitin pa rin sa ano. Pero si LB, binabantayan niya ng kaibigan duwende. No? Nagamit ko ngayon namin yan. Nagamit ko ngayon yan, si LB. Nung nabalita to sa sa TV Pero hindi kami doon na hindi naman kami kasama sa na-video. Yung sa lugar nila, yung mga sinaniban na estudyante sa eskwelahan, sakto pauwi na kami, galing kami Banaaw Nakapag-release na ako sa Banaaw. Nakapagkarga na ako sa Banaaw. Pagdating ito sa may sinaniban, mga estudyante, ang dami. Siguro mga 7, kasama yung nanay pa. Ang dami sinasaniban. Pinapunta raw ang pare. Hindi sa sinisiraan ko pare Pinapunta ang 4 na pastor ng born again. Walang nagawa. Tinatanong ng pare ko ano history ng eskwelahan. Pero ako alam ko na. Dahil kinikwento na sa akin ng duwende. Ang history. Nabalita yun. Yung mga sinaniban sa Victoria, Laguna. Search nyo. Ngayon, yung 2 estudyante na ginamot ko doon, dito sa bahay ni Nanay Bibin, nagamot ko yon. No, nagamot ko. Ngayon, ang tinanong ko nga yung duwende, ano po ba ang dapat namin gawin? Kasi hindi na makaya ng pare, hindi makaya ng 4 na pastor ng born again. Ngayon, ito. Humingi ako ng advice sa duwende. Sa duwende nag-advise. Ngayon, sabi, ang history, dati pala tapunan ng patay. Tapos, ang nangyari pala, yung mga estudyante, may estudyante naglaro ng yung Red Door, Yellow Bell. Yellow Bell. Yellow Door. Sorry. Red Door, Yellow Door. Okay, may naglaro na parang Spirit of the Glass. Nagbubukas ng pinto. Ngayon, nakapagbukas sila ng pinto, yung naglabasan yung mga kaluluwa na mga matagal ng patay. Nagsilabasan, nagsisanib sa mga estudyante. Natakot ngayon yung nagbubukas ng pinto, pinauwi ng probinsya. Paano pa may sasarado yun? Diba? Ganito, tinanong ko sa duwende. Paano po bang magandang gawin? Nangihingi pala sila ang mga kaluluwa, nangihingi sila ng dasal. Kasi limot na sila ng panahon, hindi sila natadasalan. Kaya hanggang ngayon, nandun pa sila sa lupa. Hindi pa sa nakakulong sila. Humingi sila ng dasal na pumayapa na sila. Yung ganon. Hindi meron pa nga daw na yung babaeng dating may-ari ng asyenda raw ng tubuhan dati yan. Tapos yung babae na yun, pinatay, inilibing doon sa likod bahay. Yun yun ang kwento ng duwende. Tapos, meron na isang estudyante na sigasaan sa highway kasi eskwela niya, tas karsada, namatay na sigasaan. Yung kaluluwa na estudyante na lalaki, bumabalik sa eskwelahan. Ito, nagpapakita. Yung sumanib din yun. Ganun din, sumanib dun sa nanay. Ayun. Ang ginawa ganito, ano po ba solusyon? Magtirik daw ako magpatirik ng kandila sa taas sa 4th floor at saka ano bang kandila? Siyam na kandila sa taas, 9 na kandila sa baba. Doon sa likuran ng bahay. Sa likuran ng eskwelahan. Siyam, tsaka sa taas, 9. Tapos, kukuha kayo ng magdarasal. Meron pong nagdadasal sa patay kasi. Binabayaran po yun. Yung mandarasal, may tinatawag tayong mandarasal. Yun ang tinatawag na yung binabayaran. Kahit bayaran, sabi ko, pag ambag-ambagan nyo na lang yung magdarasal ng patay para may pagdasal yung mga kaluluwa na nakawala doon para sila, pumayapa na. Ayun, ganun ang ginawa, kaya pumayapa na rin doon. Ganun ang ginawa, nagtirik ng Kaya lang namin nalaman yung story nung eskwelahan dahil din sa duwende. Ngayon, siyempre, marami pa rin hindi maniniwala. Marami. Yan to guys.
Marami pa rin din wala. Si nanay, akala siguro ako yung nagbibiro. O akala hindi hindi. O sabi, sige, yung ko yan, akala niya nagbibiro ako eh. O akala niya nagbibiro yung si LB. Akala niya hindi tunay yung ginagawa namin. Ano. O sige nga, at kung ano, pero pinatama sila ha. Pinatama sila nung numero. Ngayon ganito. Sige nga, pauwi mo na yan si, doon sa pagudpod na yan, kung doon nakatira man yan. Kasi di naman pinayayaman si LB. Natural, hindi ganun ba kadali magpayaman. Tapos pag isama, sabi ko, sasama ka pag umuwi si nanay, sabi ko sa duwende pag umuwi si nanay Bibin, sumama ka sa kanya. Hindi sumagot naman, opo, malit ang boses eh. Opo, saan ganun? Hindi, pag umuwi sa pagudpod, sumama ka ha, tapos doon maghanap ka ng maganda-gandang pwesto, doon ka titira sa pagudpod. Hindi sumagot naman yung duwende, opo raw. Ito na kamo. Hindi biyay daw si nanay. Siya yung nanay na rin nagkikwento, si nanay. Sakay daw siya ng bus. Sakay ng bus. Ang bus, ang upuan niyan, meron 2 at 3. Naupo raw siya doon sa 2. Doon siya naupo. Yung bakanting lote. Yung bakanting upuan, wala doon naupo. Hanggang sa nakarating siya sa pagudpod, wala umupo doon. Ay, ganon. Ay, nagkikwento. Kwento niya yun Wala, natakot. Baga parang totoo pala sinasabi ni Sir Alfred. Sinabi ko sa inyo, sasama sa inyo sa pagudpod. Doon natitira yan sabi nyo, tinatanong daw ng konduktor kung sino daw yung katabi niya. Wala naman siyang nakikita. Sabi ng konduktor daw kasama nyo? Tumitingin si nanay doon sa upuan, wala naman nakaupo. Di natakot daw si nanay. Naku, totoo pala. Yung mga nakasabit sa bus, sabi niya, Nay, upo ka rito. Tumitinitingnan lang siya. Siyempre, sa tingin nun, may nakaupo. Pero wala naman silang makita si nanay. Doon siya naniniwala ngayon. Kaso lang, pinauwi na nila. Dati kasing taga-pagudpod nga yung duwende. Kaya lang naman pala sila napunta ng Victoria, Laguna. Dahil ang daw doon, sa mga salbahe daw yung mga engkanto elemento doon sa kanilang lugar. Kaya yung mga duwende sumama dito sa Victoria, Laguna. Alam niyo po ba kaya nakasama yon? Doon sila nagsipasok sa itlog. Ewan ko kung hilaw ba yan o luto ba yan. Basta doon sila sumama sa itlog, doon sila pumasok sa itlog. Hanggang sa inuwi sa Victoria. Yan. Marami akong patunay dyan. Nandiyan, may video pa ako dyan. Okay, tapos yung yung inaano nila na marami. Pag yung halimbawa pasasanibin ko yung duwende. Pasasanibin ko yung duwende. Kaya niyang pasanibin yung yung mga namatay na. Yun ang kakayahan ng isa na naiwan. Kakayahan niya. Hinuli niya yung mangkukulam, pinapasok niya dito sa tao na to, kay LB. Nahuli yung mangkukulam. No? Di nahuli ko yung mangkukulam. Di ginilitan ko, patay. Di tapos yung kaya yung anak na namatay na yung na hit and run dun sa pagudpod, yung anak niya namatay. Ngayon, kinakausap nitong nandito kung paano nangyari. Timano, kinikwento nung duwende. Yung duwende, sabi ng duwende, papasukin niya yung kaluluwa ng anak nung namatay. No? Pinapasok. Ngayon, hindi pumasok. Sabi ko, sinsin labas ka muna, papasukin natin tong kaluluwa nito. Pumasok yun. Bay, nag-usap sila, hindi ko maintindihan yung mga lingwahe nila ng pagudpod. Usap sila, mama ko, iyakan na sila, tapos ang nakabangga pala isang, anak ng inchik, ang Tandaw affiliate. Na hit and run siya, yung anak nitong kausap niya. Na hit and run, patay. May nakakita ng matanda, kaso nga lang, parang namatay din daw. Kaya walang makapagreklamo, walang nakapagsumbong. Matay. Tapos yung lalaki, ngayon, yung
tinanran yung ano niya, yung anak niya. Ngayon, edi alam, nasabi, kaya nung nalaman namin na ang nakasagasang sasakyan ay van na kulay puti, tapos ang nagdadrive isang batang, di mga ano, yung binata ng ano, natatakot lang ano daw, sumuko. Yun, baga natatakot, pero nakukonsensya na daw. Yun ang sabi nung ano, anong kaluluwa. Kaluluwa yung kinakausap nung ano, nung anak ni Nanay Bibin. Nag-iiyakan sila eh. Eh di kaluluwa nung anak na namatay. Tapos sabi nung kaluluwa nung namatay, hindi nila alam eh. Sabi, mamang ko, sabi gano'n. Mamang ko, yung meron po akong anak dito yung sa girlfriend niya, nagkaanak pala siya, hindi nila alam. Doon lang nalaman niya na may anak pala yung namatay na yun. Isipin niyo paano, doon sa ginagawa namin, paano nalalaman yan? Di ba? Hindi po daya yan. Hindi po scripted. Wala po scripted dyan. Paano nalaman ngayon yan? Pati yung plate number nung sasakyan. Plate na number sa sasakyan. Yan yun. Kaya nalaman nila, isang lalaki nakabanggangan na mayaman na nakukonsensya ng araw. Tapos gusto sumuko pero natatakot. Kaya nalaman nila kung sino yung nakabangga. At ang isa pa, doon nga silang tataka, paano nalaman ngayon yun na meron palang anak doon sa girlfriend niya, hindi naman sinasabi. Yung kaluluwa ang nagsasabi Isipin mo kaluluwa ang nagsasabi. Yung kausap sa cellphone, kasi cellphone kausap eh. Tapos nakasanib kay LV. Paano nalalaman yun? Si LV, hindi naman alam yan ni LV. Mahabang story ngayon kung maring maniwala kayo o hindi. Kaya si nanay, niniwala si nanay na meron duwende. Kahit hindi sasabihin, to see is to believe, maniniwala ka lang pag nakita mo. Hindi po. Pwede rin po kayong maniwala kahit hindi nyo nakikita. Ganun lang po yan. Parang ganito lang yan eh. Kasi nung ako yung nandun sa amin pa noon, dito sa Taytay. Inaaswang to si Ging. Inaaswang yan. Inaaswang kasi buti sa laki ng tiyan eh. Mga anak na doon sa namin. Mga anak na siya. Ang taas-taas ng bubong namin, wala makakasampang tao. Pero may naglalakad na nipusak ako, hindi kaya umakit doon eh. Pero ang lakas ng apak sa bubong. Nakita ko sa may kawayan, nakita ko yung kawayan, sinisilip ko, wala akong makita. Ang aswang kasi di mo makikita. Invisible yung mga yan eh. Pero yung naglalaguto ka ng yero, apak ng taong bigat. Kratak. Pero pag sinisilip ko, kita ko sa kawayan, sinisilip ko, wala akong makita. Yun ang aswang, Aswang. Tapos gawan, baba naman ako. Nakailang akit baba ako, 3. Wala akong makita. Sabi ko, inaaswang to si Bakegang kako. Inaaswang to. Kuha ko ng asin. Kuha ko sa isang dako. Akit ulit ako sa Kasi naglalakad na naman eh. Ay ko, tagilid ka. At may naglalakad sa taas. Wala naman akong makita. Akit ulit ako sa sa kawayan. Tsaka binato ko ng asin kahit hindi ko nakikita. Binatuan ko doon. Kasi yung yero, gumano Yung mga tumalon. Bagsak sa lupa. Pag bagsak sa lupa, yung damo, bumilog na gano'n, Bumilog. Bumilog yung damo, umawi. Ganun ka talaga. Kaya, totoo ang aswang, pero kahit hindi mo nakikita. Yan. 2 beses na akong ganyan, sa Pladway kami tumira noon. Kaya nakunan si Bakekang nun. Nakainan, naamuyan ba? Pagdating ng pusang panlaki na kulay itim tumalon sa kapitbahay, namatay yung matanda doon. Namatay. May sakit kasi ng TB. Sunod talaga. Gabing-gabi sa ilalim ng siyempre sa Pladway kami. Ang tao sa Pladway, sari-saring tao nandyan. May Waray, may Bisaya, may Bicolano, kung ano ng mga taga-probinsya nandyan sa Pladway. Sari-sari yan. Ngayon, yung tinutuluyan namin, ang sahig niyan ay kahoy, tapos sa ilalim ay kangkungan. Kangkungan yun. Makikita ko doon, may baboy naglalakad sa ilalim ng babot, puti. Naglalakad talaga sa ilalim namin na gano'n. Itong baboy na ito nakakawala, wala naman kaming baboy sa ilalim. Naglalakad. Tapos pag yung edi nakatusok yung itak ko doon sa sahig.
nagagalaw niya, sasabit siya doon, dinahiwa siya doon. Tapos parang naano siya, lundag sa bubong, pusa. Nakailang ano, tapos naglalakad sa bubong. Pag sinisilip ko naman, wala akong makita. Tapos nung huling silip ko ulit, pangatlong silip ko, nakita ko, laking pusa. Tumalon sa kapitbahay. Yun, nung ano si Bakek, ang ano na, doon sa Inedoro nung nakunan niya sa Inedoro. Doon na lang tuloy ako nagtirik ng ano, kandila. Totoo, true story yan. Okay. Guys, okay, maraming salamat, no? At mahaba na ang aking video. Sa kanilang uli ako magkikwento. Pero guys, huwag kayo magagalit sa akin, ano? Hindi po ako naninira. Totoo lang po yung mga sinasabi ko, yung mga sineshare, pinopost ko, no? Hindi ko ipinost ko, isinisiraan na kita. Hindi. Natural po yan. Kung gusto mo ikaw, video ko, i-share mo eh. Tuwa ko pa sa'yo. Di ba? Share mo video ko, o mag-comment ka rin. Malaya ka. Kaya yun sa akin. Pero huwag niyo sabihin na naninira ako. Hindi ah. Sinasabi ko lang yung totoo. Di ba? Kung talagang magaling kang albularyo, o manggagamot ka talaga. Ang alam ko lang kasi sa'yo, isa ka lang sa herbal. Magaling ka sa herbal. Bilib ako. Pero bilang spiritual. Kaya huwag ka mamimigay ng mga mahiwagang orasyon. Tapos sasabihin mo, hindi kailangan ng poder 49 days. Hindi kailangan magdebosyon. Kailangan magdebosyon. Hindi marindi. Sakripisyo kailangan siyempre. Kailangan mo kasing sumangguni sa Panginoon Diyos. Kailangan mo magdasal. Dahil pag hindi, ano yung basta mo lang ginamit yung orasyon? Ganun ba yun? Diba? Hindi ganun. Okay guys,